So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miats Bashan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is January 21, 2026 and our topic is all about living differently. So, our topic or our concepts all about who is Noah, living righteously in a corrupt world. So, nabuhay si Noah sa panahong halos lahat ng tao ay pinili ang kasamaan kaysa kabutihan. So, based sa Bible, puno ng karahasan at kasalanan ang mundo. At ang isipan ng tao ay laging masama. So, sa gitna ng ganitong kalagayan, namukod tangi si Noah, hindi dahil perpekto siya, kundi dahil nagtiwala siya sa Diyos at sumunod sa kanyang salita. Habang ang iba ay lumalayo sa Diyos, si Noah ay nanatiling tapat. Ipinapakita ng Diyos ang kanyang biyaya kay Noah at ginamit siya upang iligtas ang kanyang pamilya at ingatan ang buhay. So, ang buhay ni Noah ay paalala na tinatawag tayo ng Diyos na mamuhay ng kakaiba kahit ang mundo ay papunta sa maling direksyon. So, our Bible readings for today is all about Genesis chapter 6 verse 5 to 9, ASND version. Ngunit si Noah ay nakasumpong ng biyaya sa paningin ng Diyos. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is God judge corruption at the right time. So, hindi binabaliwala ng Diyos ang kasamaan ng mundo sa panahon ni Noah. Mahaba yung kanyang pasensya, ngunit dumating ang takdang oras ng kanyang paghatol. Ipinapakita nito na ang Diyos ay makatarungan at hindi pababayaan ng kasalanan magpakailanman. Second is by faith, Noah lived a godly life in a ungodly world. So, namuhay po si Noah ng may pananampalataya kahit siya ay napapalibutan ng kasamaan. So, hindi siya nakisabay sa uso ng mundo, kundi sumunod sa utos ng Diyos. Dahil ang kanyang buhay ay isang patunay na posible ang kabanalan kaysa isang masamang kapaligiran. And last is Noah found favor in the eyes of the Lord. So, yung biyayang natanggap ni Noah ay hindi dahil sa sarili niyang kabutihan, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Pinili ng Diyos si Noah at binago ang kanyang puso upang sumunod. Ang pabor ng Diyos ang nagbigay proteksyon at kaligtasan sa kanya at sa kanyang pamilya. So ngayon ako na tayo sa ating application. So yung first application is speak about the righteous judgment of God. So hindi lang pag-ibig ang dapat nating ipayag, kundi pati ang katwiran ng Diyos. So tulad ni Noah na isang tagapangaral ng katwiran, tinatawag tayong magsabi ng katotohanan dahil ang babala ng Diyos ay bahagi ng kanyang biyaya upang iligtas ang tao. Second is stand out by living differently for God. So, ang pamumuhay para sa Diyos ay minsan nagmumukhang kakaiba sa mata ng mundo. Ngunit ang pagsunod sa Diyos ay mas mahalaga kaysa pagtanggap ng tao. So, hayaan natin ang ating buhay ang magsalita bilang patotoo ng pananampalataya. And lastly, is stay under the favor and protection of God. So, ang tunay na kaligtasan ay matatagpuan sa pananatili sa kalooban ng Diyos tulad ng arka ni Noah. So, ang presensya ng Diyos ay ang ating kanlungan. So, ang pagsunod ay nagdadala ng proteksyon at kapayapaan sa atin. So, ngayon nadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about how can you live differently from the world around us. So, yung tanong na how can we live differently from the world around us is isang hamon sa bawat pananampalataya. So, mula sa devotion na ito, natutunan ko ng pamumuhay na kakaiba ay nagsisimula sa pananampalataya at pagsunod sa Diyos. So, kailangan natin ito i-apply sa ating buhay sa pamagitan ng pagpili ng tama kahit mahirap, pananatiling tapat sa Diyos, sa salita ng Diyos, at hindi pagkompromiso sa kasalanan kahit ito ay tanggap ng mundo. So, dako naman tayo sa ating second question is what is the connection between Noah and Jesus? Si Noah ay isang larawan ni Jesus sa maraming paraan. So, tulad ng arka na nagbigay ng kaligtasan mula sa hatol, si Jesus ang ating arka na nagliligtas mula sa kasalanan at kamatayan. So, sa pamagitan po ni Noah, iniligtas ng Diyos ang ilan. Sa pamagitan ni Jesus, nag-aalok ang Diyos ng kaligtasan sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa halimbawa ng buhay ni Noah. Lord God, tulungan po kaming mamuhay ng tapat sa iyo kahit ang mundo ay lumilihis sa katotohanan. Lord God, bigyan mo kami ng lakas ng loob na tumayo para sa tama at manatili sa iyong kalooban. Naway ang aming buhay ay magbigay huluwalhati sa iyo at maging liwanag sa iba. In Jesus' name we pray. Amen.